Kibuloy at sa The Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay political commentator Jay Sonza, sa pag-iikot niya sa Davao at pakikipag-usap sa mga pulis, napag-alaman niya na napababayaan na pala sila, lalo na ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang isa pong sinasabi ng mga pulis sa akin ay patampata na ang kanilang katawan, pagal na ang kanilang kalooban, sapagkat unang-una sila ay pinadala rito ng ganun-ganun na lang by order of their commanders. Walang provisions ng pagkain, walang provisions ng tubig, walang provision ng tieras kung saan sila pwedeng mahiga o kahit manigman lang. Dahil nga sa wala ng kain at tulog ang mga nasabing pulis, ay nagsusuntukan ng mga ito na nakuhanan ng video kamakailan. Pulis sa kapwa-pulis yan dahil nabuburyong na nga. That's a sign of a weak Isipin mo, leader. kulang ka na ng kain, kulang ka ng tulog, o kulang, wala ka pang tubig. Ayon pa kay Zonza, ginagawang busabos ang mga pulis na nag-aral pa ng kolehiyo upang makapasok sa pambansang pulisya. Napag-alaman ni Zonza na ang mga pulis na ipinadala sa Davao para mag-operate laban kay Pastor Apollo at sa KOJC ay nagmula pa sa Cotabato, General Santos City, Cagayan de Oro, Bukidnon, Agusan at Surigao. Kung titingnan aniya sa mga lugar na pinanggalingan nila, ay masasabi na hindi lang ito pagkilos ni Police Regional Office 11 Director General Nicolas Torre. Sigurado aniya na may kumpas ito ng nakakataas sa Philippine National Police kasama na ang pinaka-commander ng lahat ng uniform personnel sa bansa na si Ferdinand Marcos Jr. Kaya ngayon, ani Sonza, dahil patuloy na ginagamit ang mga pulis laban sa KOJC, ay wala naman hinto aniya ang pagbaba ng kanilang moral. Ngayon, yung pong mga nauna ng ginamit dito at patuloy na ginagamit ay napakababa na ng moral. In fact, ang sabi nga nila ay mukhang ayaw na nilang sumunod doon sa pinag-uutos kasi hindi na nila maintindihan kung ano itong pinaglalaban kasi unang-una kapwa Pilipino. Kaugnay nga niyan ay pinaalalahanan ng KOJC Legal Counsel ang mga pulis na sumusunod sa illegal orders ng kanilang mga pinuno, lalo na sa pagpapatupad ng arrest warrant. If the order is no longer legal, you are not bound to observe that. Okay? The law only says that police officers are generally required to follow lawful orders from their superiors. So, if that order is no longer legal, if that order is contrary to what you have learned in criminal procedure, in the Constitution, then you are not bound to follow that. Babala pa ni Attorney Adam Jambangan sa isang latest ruling ng Korte Suprema nitong April 2024, isang pulis ang nasuspindi dahil sa maling pagpapatupad ng warrant. Pagbibigay diin naman ni Attorney Daina Tolentino, may karapatan ang mga pulis na umayaw at hindi sundin ang utos ng kanilang hepe, lalo na kung ito ay illegal. If you refuse, as long as you can cite bakit kayo nagre-refuse. Like for instance, if General Torre will say, oh, lulusob tayo dyan. And if anybody tries to oppose us entering, babarilin natin, poposasan natin sila, mababae, malalaki. And he will use force even if the citizens of the kingdom will not offer any force. Bawal na bawal ho yan. That is violative of the law as well as your operational procedures. Kaya sana ani Attorney Tolentino ay matauhan na ang mga nasabing pulis na ginagamit lamang ng kanilang hepe laban sa KOJC at tumangging sumunod sa mga unlawful order dahil maaari silang makasuhan. I really hope that matauhan ho kayo, yung mga pulis ho, and you will refuse to follow unlawful orders. Pabayaan nyo na po si General Torre if ever he will give you unlawful orders. So please make sure that when you follow orders that these are lawful orders of your superior before you do anything. Kasi ho, baka mamaya kayo po ang kakasuhan. And kung magre-retire na po, as sinabi kanina, kung magre-retire na po si General Torre, and kayo po, may kaso pa rin ho kayo, kawawa naman ho kayo.
Ayon pa sa political vlogger na si Coach Oli, hinahanda na ng KOJC Legal Counsel ang mga ikakaso hindi lamang laban sa mga general kundi laban sa mga pulis na sumusunod sa mga utos na wala namang legal na basihan. Warning sa mga kapulisan. Kayo may kaso. Tapos si Torre magre-retiro ng mayaman. Tandaan po natin, ang tagal po inayos ng Duterte ang Davao. Tapos kayo, papasok kayo dito, bababuyin nyo lang. Pwede naman kayo humindi kung sa tingin ninyo illegal. Kasi po naghahanda na po ang ating mga abogado sa mga ikakaso sa inyo. And this time, kasama na po kahit hindi lang po yung mga general, hindi lang po yung mga leaders, kahit patrolman. Babala pa ni Attorney Jampangan na hindi na nila maaari pang ikatwiran na sumusunod lang sila sa utos, di kaya'y sasabihin na naipit lang sila. Knowing that we have fairly warned you and knowing that you cannot just excuse yourself by blindly following your boss, you cannot just excuse that. You cannot just make a defense na naipit lang kami because for the fact na you are equipped, you are not innocent on this. Alam nyo kung ano yung tama, alam nyo kung ano yung mali. So, despite the fact na alam nyo yan and you still follow an unlawful order, then you will still be liable this time.